Ako nga pala si Rhea, isang Bicolana. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Mga alas 11 na nga ako nag-asikaso ng pagkain namin para sa tanghalian. Hindi na kasi ako nakapag-vlog kanina dahil maulan na naman. Mahirap nang magkasakit. Nahihirapan kasi si Lalab. Tsaka si lahat gumagawa ng mga ginagawa ko tapos nagtitinda pa siya. Tapos inaalagaan niya pa ako. Aww. Kaya tinulungan ko na lang siya sa tindahan. Naghuhugas at nagsaing na nga ako dyan. Pagkatapos ko ngang magsaing, pumunta muna ako sa kubo. Magluluto kasi ako ng tinolang gulay na may kunting manok. Marami sanang manok na pagala-gala dito. Gusto ko sanang humuli ng isa kaso naalala ko hindi nga pala sa amin yon. Nanguha na nga pala ako ng tanglad, papaya at malunggay. Masarap sana kung dahon ng sili kaso maliliit pa yung tanim kong native na siling labuyo. Hindi pa pwedeng talbusan. Masarap ngang humigop ngayon ng mainit na sabaw. Binalatan ko na nga yung papaya at hiniwa ko na rin. Binuhol ko na nga rin yung tanglad at pinitpit. Nahiwa ko na nga pala yung mga sangkap na gagamitin ko sa lulutuin ko. Nagisa na nga ako dyan ng sibuyas at bawang. Sinunod ko naman yung konting manok. Naglagay na nga pala ako dyan ng tubig at tanglad, hindi ko na nga lang napakita. Habang inaantay kong kumulo ay naghimay naman ako ng malunggay. Pagkakulo nga ay nilagay ko na yung napakadaming papaya. Tinimplahan ko na nga lang pala yan ng asin, paminta at chicken cubes. Nung malapit na ngang maluto yung manok at papaya, nilagay ko na nga yung malunggay. At ayan, luto na. Sakto nga rin pala yung dating ni Tita Din. Kainan na, tara, kain tayo. Mag-aalauna na nga yan ng hapon kami nakapagtanghalian. Ginamit ko. Ito ang kumuha. Ito pa lang sa gabi. Pinagawa pala ng mama ni Lalab yung mga steel matting para dyan sa ilalim at gilid ng kubo. Pinasara na nga dahil may mga pumapasok na palaka at mga manok. Nagkakalat din kasi sila ng mga dumi nila. Paulit-ulit ko na ngang nililinisan yung kusina. Nakakapagod din kasi kaya buti na nga lang at nagawa na. Hindi na nga sila makakapasok. Nasimula na nga rin pala yung paglalagay ng bubong dyan sa pagitan ng kubo at kusina. Nagtayo sila ng tungtungan kaya masisilip ko yung alulod ng kubo. Grabe na pala yung dahon na naipon dito. Kaya pala tumutulo yung sa may mga dugtungan dahil na-stuck yung tubig gawa ng mga dahon. Punong-puno na yung alulod. Tinanggalan ko na nga yan ng mga dahon. Pwede ka na nga magtanim dahil nabulok na yung mga dahon. Ayan na nga at may tumubo ng ipil-ipil. Magkakaroon pa nga tayo ng puno dito sa may bubong nang wala sa oras. Buti na lang pala sinilip ko yan kanina. Dati nga yung papa ni Lalab yung naglilinis ng mga alulod nitong kubo dahil nga mataas yan. Kumuha na lang ako ng lalagyan para doon ko muna ilagay ang mga dahon. Napuno na nga yung isang planggana. Kalahati pa nga lang yung natatanggalan ko dahil hindi ko na maabot yung iba. Yan lang, tapos na. Bye-bye!